The Spirit is a person, the third person of the Trinity, which taken from the Greek word of the paraclete or the advocate means to invoke, to call. Kaya pag tayo ay mayroon din dalang sa buhay, we need to call and invoke the Spirit of God to strengthen us, to renew us, to empower us in order to give testimony to Jesus Himself. Kasi sabi nga dito, is the Spirit of truth who will testify to me. And He will help us to testify to the truth. At tayo din, bilang mga followers of Jesus, tayo din po ay dapat umibigay ng testimony tungkol sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalita at nating gawa ng ating pamumuhay. At makikilala ng Panginoon through us. Pagbibigay ng pagbibuhay na saksi sa katotohanan. At ang katotohanan niya, sabi nga sa Ebanghelyo, hindi natin kilala ng mundo, hindi nakikita, pero kilala natin siya, sapagkat tayo sa Kanya. At kaya ang biyaya sa atin ng Panginoon Diyos to belong to Christ, to be identified with Jesus. Pero sa panahon ng mga pagsubok ng buhay, mas dapat mo pinakikita. Hindi yung kamang may problema na lumalayo tayo. Dapat tayo lalamunin ng kawalan. Sa panahon na meron tayong pinagdaraanan o pinagdaraanan ng pagsubok ng buhay, mas more na tayo maging saksi sa pamamagitan ng pagtawag ng pagpili ng tulong sa Espiritu Banal. Ito'y magsimula natin kung tayo magsisimula ng pagkasan. Sabi nga, ni Saint Paul, hindi mo rin magkasan. Pero ang Banal Espiritu ang magtutulong sa inyo at tutulong sa inyo para kayo manatili sa buhay pananamit. At hindi na pag-isa, kung sa tao ay magpapakal niya kayo bakit. Nahirapan mo kasi sa taong mayaman. Pero ang taong mayroon na babang loob, marinig siya na kailangan ng Diyos. Kailangan niya ng tulong. Hindi nga tayo mag-isa. Hindi na tuloy tayo. Kaya kailangan ng buhay para natin. We need to go back to the very elementary principle of discipline, which is actually prayer. At yun ay nagayari naman sa banal na udyok ng Espiritu Banal. At ito'y nangyari naman sa taong bukas ang loob sa Panginoon Diyos. Ibang may tawag na a holy space for God. Pag meron ng holy space, may puwang ang Diyos sa buhay, may puwang na kabalan sa buhay natin. Lalagigit kapag tayo ay subok ng mga sugat sa buhay. Lalo tayo sumapalataya sa Kanya. Sabi niya, at tunay na pananampalataya ay hindi tunay at ganap kapag hindi nagsubok ng mga problema. Para bang hindi itong ginagawa sa apoy. At dito, hindi mo makikita at hindi mo makikilala kung hindi mo ginagawa sa apoy. At doon sa lumilita, bilang sa may value sapagkat siya ay ginagawa sa apoy ng pagsubok. Ganun po na, ginagawa siya, pakita natin natin worth yung ating gagampanan kapag tayo ay nagsusuot ng maraming problema. Pero hindi parang takasan para harapin. Not alone. Of course not. But with God. Sabi na, we cannot do it alone. We need the grace and help of God through the power and the help of the Holy Spirit. Sabi nga, sa prayer ng Holy Spirit, come Holy Spirit, you need to say, we invoke and we call the Spirit, talking about our siya. Come Holy Spirit, fill the hearts
of thy faithful. Kaya dapat, ikaw yung faith na kasunod. Kailan may kawa ang puso natin sa Kanya. Kung puro-puro tayo ng sarili, ang ating kayubangan at pamilya ng Diyos, at walang buwang ng Diyos, malaman yun. Kaya hindi na ito yung dasal na yun. Diba? Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and renew the face of the earth. Doon lamang, makakagalang ang Diyos sa pamangyahan at tayo ay pagibigay ng testimonyo o pagiging buhay sa saksi